Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 151 hanggang 160. Kabanata 151, Pagkikitang muli ni Ives Abbott sa Lungguhit L. Sa pagdaan niya sa Wilson Building, hindi bumaba ng sasakyan si Julius Reed ngunit tumingin siya sa malayo at sinundan si Octavius Abbott pabalik sa Pearl on the Water. Pagdating niya sa hotel, nasagasaan pa niya ang pamangkin ni Octavius Abbott. Gayunpaman, dahil sa pananakit kay Julius Reed, ang lalaki ay na-demote sa isang ordinaryong waiter. Si Julius Reed ay lubos na nasisiyahan sa paraan ni Octavius Abbott sa paghawak ng mga bagay. Ang mga mahusay na nakamit ay hindi nag-iisip sa mga maliliit na detalye. Ang gayong tao ay may malaking kakayahan. Kapag pinalawak niya ang kanyang sariling korporasyon sa hinaharap, maaari niyang dalhin si Octavius Abbott sa kulungan. Tatay. Sa sandaling iyon, biglang tumakbo si Ives Abbott. Dahil sa insidente noong nakaraang pagkakataon, nakakulong siya sa bahay ng maraming araw. Ngayong sa wakas ay pinalabas na siya, gusto niyang mahanap ang kanyang mahal na ama. Hindi niya alam na sasapit siya sa bangungot ng kanyang mga panaginip. Dahil naging spoiled mula pagkabata, dumanas siya ng malupit na pagmamaltrato nitong mga nakaraang araw. Hindi pa siya tinamaan, nitong mga nakaraang araw ay binugbog siya hanggang sa damyugo. So much so, that the moment Ives Abbott closed her eyes, nakita niya si Julius. Ang mukha ni Reed. Dad, paano mo siya kasama? Galit na sigaw ni Ives Abbott. Pagkabalik, higit sa isang beses niya gustong maghayganti si Octavius Abbott para sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang ama, na palaging nagdududa sa kanya, ay pinagalitan siya ng walang awa. Ito pa nga ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na nagtaas siya ng kamay para hampasin siya. Naging sanhi ito ni Ives Abbott na idirekta ang lahat ng kanyang galit kay Julius Reed. Ngayon, nang makita ang kanyang kaaway, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa sama ng loob. Shut up, imbecile! Gumawa ng hakbang si Octavius Abbott na para bang hahampasin siya ng kanyang kamay, isang sampal na nakahanda na sa lupa. Hoy, anak, hindi na kailangan. Nang si Ives Abbott ay natakot at nagmamadaling umiwas, pinigilan ni Julius Reed si Octavius Abbott. Dahil si Octavius Abbott ay sapat na tapat sa kanya, hindi niya hahayaang maging masyadong nakakahiya ang mga bagay para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, bilang isang malaking shot mula sa Five River Province, kailangan pa niyang iligtas ang ilang mukha. Oy, hindi naiintindihan ng anak ko, sana hindi siya masyadong seryosohin ni Mr. Reed. Sa sobrang pagkadismaya ni Octavius Abbott ay nangangati ang kanyang mga ngipin. Bakit walang maintindihan ang kanyang anak? Kung ang bagay na ito ay nag-iwan ng masamang impresyon kay Julius Reed, hinihiling niya na hindi siya nagkaroon ng ganoong anak na babae. Kasalanan ko kung bakit ko siya ini-spoil simula noong bata pa siya. Ang iyong pag-aalala ay hindi kailangan. Hindi pinahahalagahan ni Ives Abbott ang kilos. Kalimutan mo na ito. Si Wellington Radcliffe ay hindi mabuting tao, mas mabuting layuan mo siya. Iniisip niya ang kanyang nakababatang bayaw, talagang wala siyang magawa. Bukod sa Keller Radcliffe, ang pamilya Radcliffe ay karaniwang walang silbi. Huwag mo na akong alagaan. Itong walang kwentang basurang iyon ay sinipa ko na sa gilid ng bangkita. Hindi naman parang lalaki. Pagkasabi nito, kumislap ang mga mata ni Ives Abbott. Gwapo, bakit hindi kita maging boyfriend? Hindi ka ba nahuhumaling sa pagdodota sa asawa mo? Hindi ka ba maghihiganti para sa akin kung may nanakit sa akin? Iniisip kung paano pinrotektahan ni Julius Reed si Keller Radcliffe noong araw na iyon, nakaramdam siya ng inggit. Sa kabilang banda, ang pagtingin sa kanyang sariling kasintahan, ang Wellington Radcliffe na iyon ay walang silbi. Noon, sinabi ni Wellington Radcliffe kung gaano kakilakilabot si Julius Reed,
Ngunit nang maglaon ay natuklasan ni Ives Abbott na si Wellington Radcliffe mismo ang tunay na kalokohan. Isang ganap na basura. Sa kabaligtaran, ang bayaw na minaliit ni Wellington Radcliffe ay isang tunay na lalaki. Mr. Abbott, sige na, hinding-hindi kita pipigilan. Tumingin si Julius Reed kay Octavius Abbott. Okay. Ang pagkakamali ko, kuya, humihingi ako ng tawad sa iyo. Mabilis na pinagsalikop ni Ives Abbott ang kanyang mga kamao at yumuko kay Julius Reed. Mula ngayon, ikaw ang aking kuya, Kuya Julius. Umalis dito. Galit na sigaw ni Octavius Abbott. Dad, may pupuntahan akong party ngayon, yung host ni Elizero, o Liberation Assembly, ang tawag doon. Sabi ko nga, binigyan ako ng tip ng isang kaibigan ko, si Atlas Leopold ang haharap sa babaeng iyon. Nagsalita si Ives Abbott ng may misteryo. Talaga, nang marinig ang pangalan ni Elizero, nagtanong si Julius Reed. Siyempre, sa aking bilog, maaari kong kontaken ang lahat ng mayayamang dalaga sa Five River Province. Bakit, gusto mong pumunta? Pinalaki ni Ives Abbott si Julius Reed, medyo nagtatanong, bihira mo akong kausapin ng matino. Isama mo ako, walang pakialam na sabi ni Julius Reed. Ang relasyon ni Elizero ay kahit papaano ay konektado sa kanya kahit na ano. Kung ito ay tulad ng sinabi ni Ives Abbott ngayon, si Elizero ay malamang na mahaharap sa kapahamakan. Bakit ako dapat? Medyo nagalit si Ives Abbott. Gusto mong pumunta ng ganyan, tretuhin ako, ang iyong babae, bilang ano? Nang makitang sa wakas ay lumapit siya sa kanya para sa isang pabor, nakaramdam siya ng tuwa. Cut the crap, sinasabi ko sa iyo ngayon, Ives Abbott. Kung maglakas loob kang gawing hindi nasisiyahan si Mr. Reed, pinuputol ko ang relasyon nating mag-ama. Kung gayon ay wala kang isang sentimos, at makakaalis ka sa pamilyang ito. Ang mga linya ng pagkadismaya ay nasira sa mukha ni Miguel Abbott. Hindi kaya siya pagbigyan ng babaeng ito. Sa wakas ay nakasakay na sa bandwagon ni Julius Reed, kung may magkamali, si Ives ang magiging kriminal. Fine, Mr. Abbott, ipinapangako ko sa iyo. Kahit na sinaktan niya ako, sapat na siyang tao. Hinahangaan ko iyon. Si Ives Abbott, na napakabata pa, ay gumawa ng isang kapansin-pansing napapanahong pagkilos, na nakita ni Julius Reed na nakakatuwa. Magdala si Allen ng mga bodyguard at samahan ka. Medyo nag-aalala si Miguel Abbott. Kahit na malakas si Julius Reed, Five River Province pa rin ito kung tutuusin. Sa Five River Province, napakadali para sa Leopold family na kumilos. Gusto niyang sumunod ang isang bodyguard bilang pag-iingat, na naroon kung sakaling may mangyari. Huwag kang mag-alala, paprotektahan kong mabuti ang iyong anak, hindi ko hahayaang mapahamak kahit isang buhok sa kanyang ulo. Nakangiting sabi ni Julius Reed. Siya ay may sapat na tiwala upang protektahan si Ives Abbott. Sige, sinabi mo, kung nasa panganib ang aking ginang, tapos ka na. Pagkasabi nito, humakbang si Ives Abbott patungo sa pinto. Mr. Reed, nagsimula ang usapin kay Elizero dahil sa akin, kailangan niya ang tulong ko. Pinutol ni Julius Reed si Miguel Abbott at sinundan si Ives Abbott. Kahit na ano, hindi niya kayang panoorin si Elizero na ginagantihan ni Atlas Leopold. Sa sandaling iyon, sa Leopold Family Estate, si Atlas Leopold ay hubad ang dibdib, na may mga bendahe na nakabalot sa kanyang braso. Young Master, hindi malubha ang sugat. Pero kailangan mo pa ring magpahinga. Nang matapos magsalita ang doktor ay lumabas na siya ng kwarto dala ang kanyang kit. Damn woman, kahit maghukay ako ng 3 talampakan sa lupa, sasaluhin kita. Mabangis na sabi ni Atlas Leopold. Kagabi, nag-iisa ang Red Widow. Direkta niyang pinabagsak ang pinakamahuhusay na manlalaban ng Leopold family. Kung hindi pa siya umupo ng isang grupo ng malalakas na manlalaban, at kahit na nagbabantay ang mga Shadow Warriors mula sa Deep Cold, baka patay na siya. Kahit na may ganoong solidong depensa, ang Red Widow ay malapit nang patayin siya. At ang hindi alam ni Julius Reed ay noong mga panahong iyon, 3 metro lang ang layo ng Red Widow kay Atlas Leopold, lumipad pa ang punyal nito sa braso niya. Young Master, nakaayos na ang lahat. Sa sandaling ito, isang butler ang pumasok. Mabuti. Ngayon ay haharapin muna natin ang munting kawawa.
Isang masamang kislap ang sumilay sa mga mata ni Atlas Leopold. Nagbihis siya at naglakad palabas ng villa. Kung si Eliziero ay nangahas na insultuhan siya sa harap ng lahat at lagyan ng berdeng sombrero ang young master ng Leopold family, hindi niya dapat sisihin ito sa pagiging walang awa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 152, isa ba siya o hindi isa? Five River Province, Azure Water Entertainment City. Ito ang pinakamalaking entertainment city sa Five River Province, na sumasaklaw sa halos lahat ng uri ng entertainment activity. Dahil sa mataas na uri nito, natural na hindi mababa ang pagkonsumo doon. Karamihan sa mga pumunta dito para magsaya ay ang mga anak ng mayayamang pamilya. Sa sandaling ito, sa loob ng isang pribadong silid sa ikalimang palapag, sina Eliziero at Simeon Kensington ay nagsasaya kasama ang isang grupo ng mga kabataang lalaki at babae. Ang bawat isa ay may sariling bilog. Bagamat hindi ang nangungunang pangalawang henerasyong mayaman, lahat sa grupo ni Eliz ay medyo mayaman. Bukod sa 4 young masters at ilang super rich second generation, ang mga taong ito ay maituturing ding mayaman. Kaya't natural silang magkalapit sa isa't isa. Magkapareho sila ng edad, magkatulad na panlasa, at magkatulad na interes. Eliz, itinaas ng isang batang lalaki ang kanyang baso, sa kalayaan. Kalayaan. Cheers sa kalayaan. Itinaas ng lahat ang kanilang salamin, nakatingin kay Eliziero, congratulations, nakuha mo ang gusto mo at nakatakas sa kasal na iyon. Cheers dyan. Itinaas ni Eliziero ang kanyang baso at inubos iyon. Wow! Mula ngayon, libre ko na. Sumigaw siya, na tila napakasaya. Eliz, sa tingin mo ba hahayaan na lang ng pamilya Leopold ang mga bagay-bagay? Pinasuot mo si young Master Leopold ng berdeng sombrero. Eksakto. Ang Leopold family ay labis na nagmamalasakit sa kanilang mukha, naglakas loob kang magpasuot sa kanila ng berdeng sombrero. Mag-ingat, sa pagkakaalam ko kay Atlas Leopold, tiyak na hindi niya ito pababayaan. Sabay-sabay na nag-uusap ang lahat, tinatalakay ang kinabukasan ni Eliziero. Dahil nasa nangungunang mga bilog, nagkaroon sila ng kaunting pag-unawa sa sitwasyon. Nabalitaan ko na galit ang pamilya Leopold. Iyon ang sabi sa akin ng tiyuhin ko, pagkatapos mong malaman na nakipagtalik ka sa ibang lalaki, galit na galit ang tatay ni Atlas Leopold na halos atakihin sa puso. Mayroon din akong balita na pinaplano ka ni Atlas Leopold na hawakan ka, Eliz. Ang Leopold family ay walang awa, dapat kang mag-ingat. Walang humpay na paalala ng mga kaibigan niya. Bagamat masaya sila sa pagtakas ni Eliz sa kasal, nagsimula rin silang mag-alala. Ang isang pamilyang tulad ng Leopold ay laging nakataas ang mukha sa lahat ng bagay. Dahil sa pangyayaring ito, hindi ito hahayaan ng kahit na sinong pamilya, lalo pa ang pamilya Leopold sa kanilang kaitaasan. Ayos lang. Pinagalitan na ako ng tatay ko, na wala daw sa mukha ng Yarrow family at hindi ako karapat-dapat na manatili sa bahay. Nagkibit-balikat si Eliziero, kaya lumabas ako para mag-relax, ayoko nang bumalik sa nasirang tahanan na iyon. Habang iniisip niya iyon ay lalo siyang nagagalit. Ang isang lugar kung saan siya nakatira sa loob ng higit sa isang dekada ay nagmamalasakit sa kanya ng hindi isang estranghero. Sa pag-iisip nito, hindi niya maiwasang mami si Julius Reed. Kahit mabangis siya, mabuti siyang tao. Hindi lamang siya tumayo para sa kanya, ngunit inalagaan din siya ng lubusan. Sayang, may asawa na siya. Eliz, anong klaseng lalaki ang nanalo sa iyo sa huli? Balita ko naka-bunny girl ka pa. Sabik na tanong ng isang batang lalaki. Ang balita ay halos kilala sa lahat at kumalat na sa buong 5 ilog ng lalawigan. Tungkol dyan, medyo nahihirapang sinabi ni Simeon Kensington, pwede bang huwag na kayong magtanong tungkol sa mga nakakahiyang bagay? Siya ay isa ring babae, at dahil sa kanyang konserbatismo, namula siya nang marinig ang mga bagay na ito. Ano ang dapat katakutin? Ang taong pinag-uusapan, gayunpaman, ay tila walang pakialam. Pagkatapos ng lahat, walang nangyari, kaya ano ang dapat ikatakot? Sasabihin ko sa iyo, ang lalaking iyon ay isang lalaking may asawa, hindi lamang gwapo ngunit mahusay din. Si Eliziero ay may kontentong tingin sa kanyang mukha. Hindi niya napigil ang matawa nang maalala si Julius Reed na tumayo para sa kanya.
Lalo na nang makita ang Atlas Leopold na nakapin sa lupa at binugbog, ito ay hindi kapani-paniwalang kasiya siya para kay Eliziero. Ngunit nang marinig ito ng iba, nagkaroon ito ng ibang kahulugan. Ang galing talaga. Ahem, Eliz. Maging mahinhin. Mga ganoong bagay, hindi na kailangang sabihin ito ng malakas. Tama. Kung magaling siya, magaling siya. Ang iba ay may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Oh my God! Anong iniisip mo? Hindi pipi si Eliziero, agad niyang napagtanto ang nangyayari. Sige, sige, panalo ka. Magkunwaring wala akong sinabi. Medyo nagalit siya, ngunit tila hindi niya masisisi ang iba, dahil hindi niya ginawang malinaw ang sarili. Hayaan mo akong sabihin sa iyo, siya ay tunay na isang Prince Charming. Hindi pa ako nakakita ng isang napakahusay na tao sa aking buhay. Habang iniisip ito ni Eliziero, mas kumbinsido siya na si Julius Reed ang kanyang Prince Charming. Ngunit pagkatapos ng lahat, siya ay isang lalaking may asawa. Gayunpaman, tila walang kaugnayan iyon. Paf, paanong hindi ako magdududa? Eliziero, nawalan ka na ba ng gana magmahal? Eksakto. Paano ako maniniwala na may isang perpektong tao sa mundong ito? 9 out of 10, you are making this up. Hindi ka naman naloko, di ba? Lahat ay may sasabihin, lahat ay nag-iisip na si Eliziero ay nagsasalita ng walang kaparerikan. Kung tutuusin, kabilang sila sa mga piling tao, anong klaseng outstanding men ang hindi nila nakita? Ngayon para biglang i-claim na siya ay Prince Charming, it sounded like a bunch of baloney. Pero maya-maya lang, may nagtulak sa pinto ng private room. Hello! Itinulak ni Ives Abbott ang pinto, binati ang lahat. At si Julius Reed, sumusunod sa likod niya. Nang makita ni Eliziero si Julius Reed, natigilan siya. Paano nagkasama ang dalawa? At paano nalaman ni Julius Reed ang tungkol sa pagtitipon ngayon? Hindi siya nagpaalam sa kanya. Ives, bakit ngayon ka lang dumating? Kahit na si Ives Abbott ay anak ng pamilya Abbott, gusto niyang makipaglaro sa mga taong ito. Kadalasan, walang gaanong pagpigil sa kanila, tulad ng sa mga kaedad nila. Ito ay talagang isang kapuri-puri na aspeto ng karakter ni Ives Abbott. Sa teorya, ang isang binibini ng kanyang katayuan ay dapat na naglalaro sa itaas na crust. Ngunit si Ives Abbott ay walang airs, siya ay kahit na mas uninhibited kaysa sa iba. At ito ay, nang makita si Julius Reed, ibinaling ng lahat ang tingin kay Ives Abbott. Tatayo na sana si Eliziero at ipakilala siya, narinig niya si Ives. Sabi ni Abbott, ang lalaking ito. Boyfriend ko ang lalaking ito. Hindi niya orihinal na sinadya, ngunit nakikita na ang iba ay may mga nobyo o kasintahan na kasama nila, natural na hindi siya may iwan. Bukod dito, dahil napaka-like ni Julius Reed, siguradong gusto niyang matulad sa kanya ang kanyang nobyo. Ngunit sa lahat, ang deklarasyon na ito ay lubos na hindi kapanipaniwala. Ives, tumigil ka na sa panggugulo. Seryoso, wala kaming narinig na kahit ano tungkol dito. Kailan ka nagsimulang makipag-date sa kanya nang walang nakakapansin? Alam ba ito ng tatay mo? Hindi ko pa nakikita ang lalaking ito. Hindi siya magandang mukha na niloko mo, di ba? Ang bawat isa ay nag-uusap, nagsimula ng isang talakayan. Manahimik ka, Moses, kung maglakas loob ka pang magsalita ng masama tungkol sa boyfriend ko, pupunitin ko yung bibig mo. Pinagalitan ni Ives Abbott ang isang batang lalaki. Ang batang nagngangalang Moses, nang marinig ito, ay natakot at hindi nang ahas na magsalita. Hey, jerk! Hindi napigilan ni Eliziero ang pagngisi. Kahapon lang, nagtataka siya kung bakit close na close si Miguel Abbott kay Julius Reed, at parang very intimate relationship sila. Ngayon ay naunawaan na niya, si Julius Reed ay manugang ni Miguel Abbott. Sa kaunting impormasyong ito, naging makabuluhan ang lahat. Pero sino yung babae kagabi? Hindi kaya not to timing siya. Hindi pwede. Nagpa siya si Eliziero na kailangan niyang ilantad siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 153, Paano ako sisigat sa sinabi mo lang sa lungguhit L. Ives, mukhang kahanga-hanga ang boyfriend mo, pero gaano na kayo katagal magkakilala? Tumingin si Eliziero kay Julius Reed, isang mapaglarong kislap sa kanyang mga mata. Para bang sinasabi,
Patuloy na kumilos, gusto kong makita kung hanggang kailan mo ito kayang panatilihin. Nagpapanggap na in love. Two-timing jerk. Hindi maraming araw, ngunit ito ay pag-ibig sa unang tingin. Sagot ni Ives Abbott, ikiling ang kanyang ulo pataas. Ilang sandali silang nag-imon sa isa't isa, at sinaktan pa siya ni Julius Reed. Pero ang tunay na magkakilala, ngayon lang nagsimula. Alam ko na, si Elise Hierro ay lihim na nasiyahan sa loob, lahat ng ito ay pandaraya. Ives, pero kilala mo ba talaga siya? Paano kung may asawa na siya? Paano kung nakipagtalik siya sa ibang babae? Madilim niyang pahiwatig. Ang sinumang normal na babae ay magiging lubhang sensitibo sa mga ganitong paksa. At ito ay malinaw sa sinumang may mga mata na Elise Hierro ay nagpapahiwatig ng isang bagay. Kung hindi, sino ang maglalabas ng mga ganoong bagay ng biglaan? Iyon, well, malamang hindi. Paano siya magkakaroon? Sinulyapan ni Ives Abbott si Elise Hierro at pagkatapos ay kay Julius Reed, na tahimik na nagmumuni-muni sa sarili. Alam mo ang kasabihang, maaaring malaman ng isang tao ang mukha ng isang tao ngunit hindi ang kanilang puso. Huwag magpalin lang sa isang haltak. Sabi ni Elise Hierro sa mapanoksong tono. Gusto niya talaga si Julius Reed, pero ngayon, well, sa pagkakaroon ng nakikita sa mga paraan ng isang haltak, hindi na siya nakakaramdam ng anumang pagkahumaling. At ngayon, handa na siyang ilantad siya. May kasabihan nga, a jerk must die. Hindi, sa tingin ko ay hindi. Lumibot ang mga mata ni Ives Abbott sa paligid, nakatitig kay Julius Reed. Hindi, lahat kayo ay hindi kailangang mag-alala, mahusay kami. Ives, huwag mong hayaang palampasin ng pag-ibig ang iyong paghuhusga. Kung makatagpo ka ng isang tunay na haltak, pagsisisihan mo ito ng husto. Si Elise Hierro ay same time na nagsalita, bilang isang taong naranasan ito at nasaktan mismo, sinasabi ko sa iyo, ito ay talagang masakit. Sa sinabi niya, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Elise, hindi ba't ikaw lang ang may kasunduan sa kasal ni Atlas Leopold, tapos isang beses lang nakipagtalik sa iba, saan ka kumukuha ng karanasan mo? Eksakto, maaari kang makipag-usap tungkol sa kahit ano pa, ngunit naranasan mo na. Hindi ka pa nai-in love. Masyadong nakakatawa ito, namamatay ako sa kakatawa. Nagulat ang lahat at mas lalong natuwa. Si Elise Hierro ay umiibig. Nakakatawa. Kayong lahat, fine. Ngayon ay aalisin ko na ang takip sa mukha. Dahil sa galit sa pagtawa, tumayo si Elise Hierro at itinuro si Julius Reed. Gusto ninyong malaman kung sino ang natulog sa akin kagabi. Siya iyon, ang pangalan niya ay Julius Reed. May asawa na siya, at isang napakagandang nakababatang tiyahin na bot. Napagkamalan niyang kapatid ni Kella Radcliffe si Cosmo, kaya naman tinawag niya itong nakababatang tiyahin ni Julius Reed. Ngayon, alam mo na kung sino ang tanga. Galit na galit siyang umupo, humarap kay Julius Reed, jerk. Bet you never thought you'd exposed by me. Clatter. May nahulog na chopstick sa lupa. May nahulog na beer sa lupa. Halos bumagsak ang eyeballs ng isang tao sa lupa. Ano ba kasing nangyayari dito? Ito ay masyadong maraming pagkakataon. Elise, lasing ka na. May tahimik na bamulong. Drunk my foot. I'm perfectly sober. Kagabi siya yon. Tinatanong mo kung sino ang natulog sa akin. Si Elise Hierro ay namumula sa galit. To think niloko niya ang feelings niya. Tumayo siya, lumingon kay Ives Abbott, may asawa na talaga siya. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya kay Julius Reed na may tagumpay na ekspresyon sa kanyang mga mata. Alam ko yon. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Ives Abbott ay tuluyang nawalan ng imak. Paano kung may asawa na siya? Gusto ko siya, siya bilang tao ang gusto ko, ano ang kinalaman nito kung may asawa siya o wala? Pagkatapos ng pahayag na ito, nalaglag muli ang panga ng lahat. Ang kilalang Ives Abbott, anak ng Abbott family, ay kasangkot sa isang lalaking may asawa. At wala siyang pakialam. At saka, ang lalaking ito ay natulog kay Elise Hierro. Gumawa ng cuckold mula sa Atlas Leopold. Sino sa lupa ang Diyos na ito? Siya. Kahit may asawa siya, naiintindihan ko, pero kagabi, natulog siya sa akin sa hotel ng pamilya mo. Nakasuot ako ng kuneho. Gayunpaman, ang pagkamuhi sa isang tao ay pagtatapon ng dumi sa kanya. Kahit alam niyang walang nangyari,
Iginiit niyang si Julius Reed ang sumiping sa kanya. Anyway, usap-usapan na ito, at lahat ay naniniwala na ito ay totoo. Ikaw, nilingan ni Ives Abbott ang kanyang ulo at tumingin kay Julius Reed, napakababa ng mga pamantayan mo. Puff, si Elizero ay halos magluwa ng isang subo ng lumang dugo. Niloko ka niya, sigaw ulit ni Elizero. Di bale, kung mahal ko siya, hahayaan ko siya. Sabi ni Ives Abbott na may mature na tono. Bang! Ngunit sa sandaling ito, sinipa ang pinto ng pribadong silid. Nagsasaya. Isang matipunong lalaki na may salamin ang nag-scan sa kwarto. Ang saya. Sagot ni Julius Reed. Alam na ito ang pinakamataas na bilog ng Five River Province at may nang-ahas na gumawa ng gulo, maaaring hulaan kung sino ang gumawa nito nang hindi iniisip. Tinanong ba kita? Malakas na tumikim ang lalaki, may itinanong ba ako sa iyo? Totoong sagot ni Julius Reed. Then shut the fuck up kapag hindi kita kinakausap. Galit na galit ang matipunong lalaki. Lumapit siya para magtanong na may balak na takutin, ngunit ngayong nasagot na ang tanong niya, hindi na niya alam ang susunod na sasabihin. Damn! Ano ang dapat kong sabihin ngayon? Hinilot ng matipunong lalaki ang kanyang kalbo na ulo, hindi sigurado sa susunod na sasabihin. Kalimutan mo na, sino si Elizero? Hinaplos niya ang kanyang ulo at galit na sumigaw, anak, haharapin kita saglit. Oo naman. Tumanggaw si Julius Reed at sinabi sa matipunong lalaki, kailan? Nagmamadali ako. Fuck, sinasadya mo bang makipag-away sa akin? Nanlaki ang mata ng matipunong lalaki habang itinuro ang kanyang mukha, hindi ba ako nakakatakot? Malapit na kitang bugbugin, at hindi ka natatakot. Hindi niya inaasahan na walang takot ang batang ito. Natatakot ako. Siyempre, natatakot ako. Pero kung magpapakita ako ng takot, hindi mo ba ako papatulan? Itinagilid ni Julius Reed ang kanyang ulo, natutuwang nakatingin. Mabuti. Tumanggo ang kalbong matipunong lalaki, hintayin mo na lang. May tao, kalagkarin ang Elizero na iyan palabas dito. Iminuwestern niya ang kanyang kamay, at kaagad na humakbang ang ilang tao mula sa kanyang likuran. Anong ginagawa mo? Sa sikat ng araw, wala bang batas? Tumayo ang isang binata, nagsasalita na may pag-alit na tono. Eksakto, alam mo ba kung sino kami? Ang lakas ng loob mong manggulo dito. Ako si Ives Abbott, ang tatay ko ay si Octavius Abbott, mas mabuting umalis ka na ngayon. Ilang sandali, ang mga kabataang ito ay sunod-sunod na nagsiwalat ng kanilang mga pagkakakilanlan. Tumahimik ang lahat, huwag mo akong gawing bastos. Itinuro ng kalbong matipunong lalaki ang mga kabataan, manahimik ka. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, isang grupo ng mga tao ang agad na pumunta kay Elizero. Ako si Ives Abbott. Si Ives Abbott ay muling tumayo. Walang silbi. Hinayla siya pabalik ni Julius Reed pababa. Kung maglakas loob silang gawin ito pagkatapos mong ibunyag ang lahat ng iyong mga pangalan, sa tingin mo ba ay may pakialam sila? Sino pa sa Five River Province ang maglalakas loob na gumawa ng ganoong bagay? Pagkatapos niyang magsalita, naintindihan naman agad ni Ives Abbott. Atlas Leopold. Nakakunot ang noo niyang tanong. Ano sa tingin mo? Sa Five River Province, sino ang maglalakas loob na saktan ang napakaraming pamilya, at hindi man lang bibigyan ng anumang mukha ang Abbott family? Nang matapos magsalita si Julius Reed, pumunta siya sa mesa at kumuha ng bote ng beer. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 154, ang pamilya Abbott ay dumating sa lungguhit isa. Hoy, anong ginagawa mo? Agad na sinunggaban ni Ives Abbott si Julius Reed nang makita itong kumukuha ng bote ng beer, natakot. Dahil ang kabilang panig ay may mataas na kamay sa mga numero, ang pag-arte ngayon ay tiyak na isang malaking kawalan. And judgment by these hooligans, dim honor, it was just like Julius Reed said, malinaw na nasa likod nila ang suporta ng Leopold family. Ang pag-akyat ngayon ay naghahanap ng kakulangan sa ginhawa. Bilang isang binibini mula sa isang kilalang sambahayan, si Ives Abbott ay nakakita ng marami at may malawak na kaalaman, natural na nauunawaan ang karunungan na ang isang tunay na bayani ay hindi dumaranas ng agarang pagkalugi. Hanggat umalis sila, maaari niyang tawagan kaagad ang kanyang pamilya para sa suporta. Isang inumin lang, walang panik,
sabi ni Julius Reed. Itinulak ni Julius Reed ang kamay niya at naglakad papunta sa hooligan leader. Ano ang ginagawa mo, anak? Hayaan mo akong bigyan ng babala, isipin mo ang sarili mong gawain ngayon, ang iyong master dito ay hindi gustong madumihan ang kanyang mga kamay. Namula ang mukha ng hooligan nang makitang papalapit si Julius Reed. Siya ay kumikilos sa mga utos mula sa Atlas Leopold na maghayganti kay Eliziero. Para sa iba, inutusan siya na iwasan silang pukawin hanggat maaari. Dahil ang mga nakalap ay pawang mga maimpluwensyang figure mula sa Five River Province. Ang pagkakasala sa anumang pamilya ng hindi sinasadya ay maaaring maging mahirap hawakan. Ang pamilya Leopold ay hindi madaling mag-stand out, kaya ang mga unang magdurusa ay sila, ang mga lalaking ito. Ngunit habang ang iba ay natakot, ang isang binata sa harap niya ay matigas ang ulo na walang utang na loob. Ito ay naging mahirap para sa kanya. Ikaw, ang taong ito, sabi ni Julius Reed, umiling. Nakikita kung paano ka napunta sa lahat ng ito, nais kong alukan ka ng inumin. Bakit mo tatanggihan ang kagandahang loob na ito? Ito ay talagang natigilan sa isang saglit. Nandito siya para sirain ang lugar at kailangan niyang puntiryahin ang mga tao sa bahay na ito. Ngayon siya ay lalapit upang mag-alok ng inumin, ano ang ibig sabihin nito? Sabi ko, sira ka na ba? I'm here to wreck the party. That Eliziero, I'm going to take her. Hindi mo ba ako hahamakin, bakit mo ako inaalok ng inumin? Hinaplos niya ang kanyang ulo, nakaramdam ng pagkalito. Ano ang lahat ng ito? Oh, kaya ito ay isang toast na tinatanggihan mo, at parusa ang pipiliin mo. Kumunat ang kilay ni Julius Reed, at ibinaba niya ang bote ng beer. Bang! Ang beer at mga tipak ng baso ay lumipad kung saan-saan. Bumitaw sa pagkakahawak ang mga hooligan, nakakalagka rin na sana si Eliziero nang makita ang eksenang ito. Bitawan mo ako. Nagpumiglas din si Eliziero na umatras, habang may pananakot na sinasabi, kung maglakas loob kang pag-agawan ako, hindi ka pakakawalan ng Yero family. Kahit na ang Yero family ay hindi maihahambing sa ilan sa mga pangunahing angkan, mayroon pa rin silang katayuan sa Five River Province. Ang pakikitungo sa mga menor de edad na hooligan na ito ay nasa loob pa rin ng kanilang kakayahan. Hey, ang Yero family, bakit hindi mo tawagan ang Yero family mo at tingnan kung may nang-ahas sumagot? Pinunasan ng tulisan ang dugo sa kanyang noo at tumawa bilang pagsuwi. Anak, mamamatay ka kasama niya ngayon. Ilang taon na niya itong hinahalo sa underworld, ngunit ito ang unang pagkakataon na may hamampes sa kanyang ulo ng bote. Maghintay ka, tumatawag ako. Galit na kinuha ni Eliziero ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa at tinawagan ang kanyang ama. Ngunit abala ang linya, at hindi siya makalusot. Anong nangyayari? Sabik niyang ibinaba ang tawag at tinawagan ang iba pang miyembro ng pamilya. Ngunit walang pagbubukod, walang sumagot. How about it? Hindi naman ako nagsisinungaling sa iyo, diba? Malamig na tumikim ang bandido. Ngayon, dapat mong intindihin ang sitwasyong kinalalagyan mo, tama ba? Bago siya nakarating dito, inayos na ng pamilya Leopold ang lahat. Ang Yero family ay nabalisa ng husto sa isyong ito, ngayong nag-alok ang pinuno ng pamilya Leopold na harapin si Eliziero, agad silang pumayag na makipagtulungan. Ang pagsasakripisyo ng isang batang babae para magkaroon ng kapayapaan para sa Yero family ay isang pagkakataon na hindi nila papalampasan. Imposible. Hindi ako pababayaan ng pamilya ko. Hindi matanggap ni Eliziero ang katotohanan ito. Ang kanyang sariling pamilya na sumuko sa kanya ay isang bagay na hindi kayang tiisin ng sinuman. Ilabas mo itong dalawa. Ikanaway ng masasamang tao ang kanyang kamay, at agad na sumugod ang kanyang mga alipors. Anak, binigyan mo ako ng isang bote, ngayon ay ibabalik ko ang pabor ng doble. Naglakad siya papunta sa mesa, kumuha ng 2 bote ng beer, at tinungo si Julius. Salamat, basag. Sa tunog ng pagkabali ng 2 buto, direktang pinitik ni Julius Reed ang mga braso ng 2 punk at mabilis na tumakbo sa harap ng matipunong lalaki. Iniunat niya ang 2 kamay, inagaw niya ang mga bote ng beer sa pagkakahawak ng matipunong lalaki. Bang! Bago pa makapag-react ang matipunong lalaki, binasag na ni Julius ang magkabilang bote, na malamig sa lupa. Kuya!
Nang makitang pababa ang kanilang pinuno, mabilis na sumugod ang mga punk para buhatin siya. F***6. You dare hit me. Puno ng dugo ang mukha ng matipunong lalaki, kaya lalong tumindi ang sakit sa ilalim ng impluwensya ng alak. Kunin mo siya. Bang! Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng private room. Kuya Allen. Nang makita ang bagong dating, umasim ang mukha ng matipunong lalaki. Nandito pa rin si Ives Abbott, at ngayon lang siya hindi nagpakita ng respeto sa Abbott family. Ngayong dumating na ang personal bodyguard ni Miguel Abbott na si Allen kasama ang kanyang mga tauhan, halatang mahirap ang sitwasyon para sa kanya. Nathan Abbott, medyo may lakas ng loob ka. Sinulyapan ni Allen si Ives at sinabi sa matipunong lalaki, ano ang ibig sabihin nito? Naglakas loob kang pakialaman ang mga tao ng Abbott family natin. Kuya Allen, hindi pagkakaunawaan. Pinunasan ni Nathan ang dugo sa kanyang mukha at masakit na ipinaliwanag, hindi ko ginulo si Miss, kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo siya. Ngayon na ang kabilang partido ay pumasok, ang kanyang problema ay talagang natambak. Nakalkula na niya ang lahat ngunit hindi niya inaasahan na magpapakita dito ang Abbott family. Si Nathan ay isang maliit na thug, na gumawa ng medyo disenteng pangalan para sa kanyang sarili sa Five River Province sa ilalim ng pakpak ni Cesar Pendleton. Ngayong mayroon na siyang kakilala at konektado sa pamilya Leopold, nang lapitan siya ni Atlas Leopold, pumayag si Nathan ng walang kondisyon. Kung maaalis niya ang trabahong ito, sa coverage ng Leopold family at Cesar Pendleton, sino sa Five River Province ang hindi magbibigay ng mukha sa kanya? Ngunit ang pananakit sa Abbott family ang huling sitwasyon na gusto niyang makita. Miss, okay ka lang ba? Hindi siya pinansin ni Allen, sa halip, lumapit siya kay Ives Abbott at maingat na nagtanong. Itong mabahong mabangis, linisin mo siya para sa akin. Galit na si Ives, at ngayong dumating na ang bodyguard ng kanyang pamilya, gusto niyang ilabas ang kanyang galit. Sa Five River Province, ang Abbott family ay isang pangunahing angkan, at si Ives ay pinapahalagahan at binigyan ng pribilehiyo mula sa isang murang edad, palaging nakakakuha ng kanyang paraan. Nang pumasok ang matipunong lalaking iyon, hindi man lang siya nagpakita ng respeto. Ngayong dumating na ang kanyang mga reinforcements, natural, gusto niya itong parusahan. Hindi mo ba naririnig? Inutusan ka ni Miss na turuan siya ng leksyon. Sigaw ni Allen, at agad namang lumipat ang mga bodyguard kay Nathan. Anong ginagawa mo? Mabilis na sumugod ang mga alipors ni Nathan, nakatayo sa harap ng kanilang kuya. Sa karaniwang mga araw, umaasa sa proteksyon ni Cesar Pendleton, pareho silang mayabang at nangingibabaw. Hey, Nathan, medyo matapang ang mga alipors mo. Tumawa si Allen, tumango, at pumunta sa mga punk. Hindi ka ba tinuruan ng kuya mo kung ano ang gagawin kapag may nakilala kang mas malakas kaysa sa iyo? Sino ang kausap mo? Ang punk ay isang guya na hindi natatakot sa mga tigre. Bang! Walang babala, naghagis ng suntok si Allen, na nagpabagsak sa punk sa lupa. F***6. Kunin mo siya. Nang makitang nataman ang kanilang kasama, handang sumugod ang kanyang mga kasama. Halika, lumipat at subukan mo ako. Sa sumunod na sandali, naglabas ng baril si Allen at itinutok ito sa ulo ng isang punk. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 155, Atlas Leopold na kulong sa lungguhit isa. Ito, hawak-hawak ang bote sa kanyang kamay, hindi niya alam kung ano ang gagawin saglit. Ibaba mo, pero hindi siya naglakas loob na gumalaw. Ang mga taong ito ay karaniwang umaasa sa kanilang mga numero. Kadalasan, hindi man lang magsisimula ang mga away. Sa pagsuporta sa kanila ni Cesar Pendleton, ang mga ordinaryong tao ay hindi maglalakas loob na saktan sila. Kung makatagpo sila ng isang taong may kaunting lakas, aasahan nila ang kanilang mga nakatataas na bilang, na gagawing mag-atubiling gumawa ng hakbang ang kabilang partido. Sa madaling salita, maaari silang lumabas ng 100 beses sa isang taon, at malamang na hindi sila makasali sa isang away. Ngayon, bigla siyang natakot kaya para siyang tulala. Ilipat mo, hindi ka ba matigas ang ulo? Iniusog ni Allen ang kanyang martilyo, direktang binasag ang ulo ng lalaki at nagdulot ng pag-agos ng dugo. Aray! Bumagsak ang lalaki sa lupa,
Tinangka na magkunwaring nawalan ng malay upang tanggayan ang kanyang paraan palabas sa sitwasyon. Bang! Sinipa siya ni Allen sa paa. Napangiwi ang lalaki sa sakit sa lupa. Ngayon, ano ang tungkol sa inyo? Itinuro ni Allen ang kanyang daliri, at ang mga taong iyon ay agad na nagkalat sa isang tabi, tumambad kay Nathan. Tumayo ka. Sigaw niya kay Nathan. Kuya Allen, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Mabilis na tumayo si Nathan, itinaas ang kanyang mga kamay, pwede ba tayong tumabi para mag-usap? Ang bagay na ito ay inayos ni Atlas Leopold, ngunit halatang hindi niya ito may hayag sa harap ng lahat. Pero kung hindi siya magsasalita, siguradong may problema siya ngayon. Ilabas mo dali. Naiinip na sabi ni Allen. Kuya Allen, hindi talaga komportableng magsalita dito, pwede ba tayong tumabi? Si Nathan ay nasa isang mahirap na posisyon. Magsasalita ka o hindi? Bang! Sumunod si Allen at sinipa si Nathan, na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Aray! Bumagsak siya sa marmol na sahig, nakaramdam siya ng matinding sakit. Kasabay ng sugat sa kanyang ulo, halos mahimatay si Nathan. Pero alam niyang hindi siya mahihimatay. Kung gagawin niya, walang awang mabali ni Allen ang kanyang mga paa. Pagkatapos ng paghahalo sa mga lupon na ito ng napakatagal, malinaw na malinaw niya ang tungkol sa mga karakter ng mga malalaking kuha na ito. Ang isang tulad ni Allen, kapag sinabi niyang gagawin niya, ginawa niya. Kuya Allen, may inutusan ako. Tumayo si Nathan, sa sobrang sakit na sinabi, pero hindi ko talaga mapangalanan ang taong ito. Bigyan mo ako ng pagkakataong magsalita ng tahimik. Pagkasabi niya nito ay biglang nagbago ang mukha ng lahat. Lalo na si Eliziero, na mabilis na kumikislap ang mga mata, halatang labis na nag-aalala sa bagay na iyon. Kahit isang tanga ay nakikita ito. Ang buong pangyayari ngayon ay nakatutok kay Eliziero. Ngunit sino kaya ang taong ito? Sabihin mo ng malakas, angal ni Allen. Kuya Allen, ako, bang, sasabihin ko. Atlas Leopold, Young Master Leopold ang nagsabi sa akin na gawin ito. Sa sobrang takot ni Nathan ay nanginginig ang kanyang mga paa, at halos mabasa niya ang kanyang pantalon. Alam niyang kapag hindi siya nagsalita, papatayin talaga siya ng kabilang partido. Alam ko na, malungkot ang mukha ni Eliziero, anak ng asong iyon. Naghinala siya na ang usapin ay hindi magtatapos ng simple, ngunit ang saloobin ng pamilya Leopold ay tila walang malasakit. Akala niya ay pipiliin ng isang prestihiyosong pamilya na tulad nila na tahimik na sugpuin ang isyo, ngunit hindi niya inaasahan na gagawa sila ng ganitong mga taktika. Sa panlabas na mapagbigay, ngunit nakikibahagi sa mga kasuklam-suklam na gawain sa likod ng mga eksena. Wala talagang kinalaman sa akin ang mga ito. Runner lang ako. Napaluha si Nathan, gusto lang niyang magpakitang gilas. Bukod dito, sinabi ni Atlas Leopold na siya na ang bahala sa lahat, at ang tanging trabaho niya ay ilayo si Eliziero. Pero sa huli, paano pa rin siya nabugbog at muntik nang mawalan ng buhay sa private room. Lalo na dahil ang Abbott family ay pumasok ng hindi inaasahan, isang bagay na hindi niya inaasahan. Kung tutuusin, paano niya maihahambing ang direktang angkan ng Abbott family? Masasabing sa labas, kinakatawan ni Allen ang kalooban ni Miguel Abbott. Kahit na siya ay pinatay ngayon, ang Abbott family ay hindi kailangang magbayad ng anumang halaga. Fine. Tawagan si Atlas Leopold ngayon, sabihin pumunta siya rito. Sabihin na tapos na ang trabaho. Kung may slip up, pagsisisihan kitang lubos. Sabi ni Julius Reed. Nagpigil siya sa pagkilos kanina, ngunit sa sandaling binanggit ni Nathan ang pangalang Atlas Leopold, alam niyang walang madaling paraan para tapusin ang usapin ngayon. Hindi niya papatayin si Atlas Leopold ngayon, walang pakinabang ang pagpatay sa kanya, at gagawin lamang nito ang Leopold family na kumilos ng desperadong. At minsan, mas masakit ang buhay kaysa sa patay. Okay, tatawag ako, gagawin ko ngayon. Inilabas ni Nathan ang kanyang cellphone na nanginginig ang mga kamay at dinial ang numero ni Atlas Leopold. In a gesture of sincerity, inilagay niya ang tawag sa speakerphone. Paano nangyari ang mga bagay-bagay? Dumating sa telepono ang boses ni Atlas Leopold. Nang marinig ang boses na ito, nagdilim ang mukha ni Eliziero at hindi niya naiwasang makuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamao.
Ang iba pang mga batang Panginoon at kababaihan na naruroon ay tila hindi nasisiyahan. Bagaman ang mga taong ito ay hindi maihahambing sa pamilya Leopold, mayroong lakas sa bilang. Ang kaganapan ngayon ay mabilis nakakalat sa loob ng bilog na Five River Province. Sa panahong iyon, tiyak na masisira ang reputasyon ng Atlas Leopold. Hindi man lantarang magpahayag ng kahit ano ang batang piling tao, tiyak na kamumuhian siya ng mga ito sa loob. The Four Great Young Masters, ito ba ang tunay nilang pagkatao? Young Master Leopold, tapos na ang trabaho. Nakuha ko si Eliziero, at sa harap ng lahat, pinalo siya ng husto. Tuwang-tuwang sagot ni Nathan na parang binugbog lang ng iba. Sa katotohanan, siya ang nauwi sa medyo bagbog. Mabuti, papunta na ako. Panatilihin silang kontrolin, walang sino man ang pinapayagang umalis. Atlas Leopold sounded very excited. Matapos mapahiya sa publiko ni Eliziero, kumalat ang balita sa buong bilog. Paano kaya nilunok ni Atlas Leopold, isa sa 4 na mahusay na young masters ng Five River Province, ang insulto ng pagiging cuckolded? Malinaw, hindi niya kaya. Kaya't kumilos siya na parang nag-aayos ng kulungan pagkatapos mawala ang mga tupa. Sa ibabaw, ipinapakita ang kagandahang loob ng pamilya Leopold, habang palihim na inaayos ang mga tao para guluhin si Eliziero. Naiintindihan. Pagkababa ng telepono, huminga ng malalim si Nathan. Halos masuffocate siya habang nakahiga. Nilinlang nito ang young master ng Leopold family. Atlas Leopold. Ano man ang kinalabasan, natapos siya ngayon. Mas mabuting ibagsak si Atlas Leopold, na nakakita sa kanya bilang disposable, kaysa harapin ang tiyak na kamatayan. Mabuti ang ginawa mo. Napagpasyahan kong pakawalan ka. Nakangiting sinabi ni Julius Reed, na nakatingin kay Nathan, gusto mo bang mabuhay? Siyempre gusto ko. Duguan ang mukha ni Nathan, at mukhang gulat na gulat siya. Ngayon na nasaktan niya ang magkabilang panig, malamang na mahirap para sa kanya na umalis ng buhay sa Five River Province. Pagkatapos, kapag dumating si Atlas Leopold, bugbugin mo siya ng malakas. Kung nasiyahan ako, maaari kang umalis ng buhay. At ipinapangako ko sa iyo, walang mangangahas na guluhin ka. Tumingin si Julius Reed kay Nathan, may ngiti sa labi. Kung gusto ni Atlas Leopold na saktan si Eliziero, ibabalik ni Julius ang pabor. Upang ang lalaking pinadala ni Atlas Leopold ay bubugbugin sa halip. Seryoso ka ba? Isang kislap ng pananabik ang sumilay sa mga mata ni Nathan. Ito ay isang sugal, kung magsinungaling ang kabilang partido, tiyak na ipapatay siya ng Leopold family sa mismong lugar. Kung totoo man ang sinabi ng kabilang partido, maaaring baguhin nito ang kanyang kapalaran. Hindi ako nagsisinungaling. Walang pakialam na sabi ni Julius Reed. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 156, Atlas Leopold dumating upang maghayganti sa lungguhit L. Laking tuwa ni Atlas Leopold. Matapos lunukan ang kanyang kahihiyan sa loob ng mahabang panahon, sa wakas ay makakaganti na siya. Ang pamilya Leopold ay isang pangunahing angkan na medyo mayaman mula pa noong panahon ng kanilang mga ninuno. Maging ang lolo sa tuhod ni Atlas ay naging admiral noong sinaunang panahon. Sa Five River Province, sila ay itinuring na tunay na landed gentry. Siya, na lumaki na may pilak na kutsara sa kanyang bibig, kailan pa siya nagdusa ng gayong kawalang puri. Ngunit dahil sa takot na mawalan ng mukha, pinili ng Leopold family na huwag gumawa ng hayagang aksyon. Hindi ito nangangahulugan, gayunpaman, na ang tanyag na angkan ay pipili para sa kompromiso. Eliziero, asong babae ka, pagsisisihan mo ito sa lalong madaling panahon. Umupo si Atlas Leopold sa Bentley, dahan-daang inaayos ang kanyang kurbata. Ang pagtatanim ng takot sa pamilya Yarrow na parang tinak sa kanilang tagiliran ay hindi isang bagay na makakamit niya ng mag-isa. Ang mga bagay na ito ay natural na kasangkot sa pagtulak mula sa Leopold family. Inilatag na ang lahat ng paghahanda, naghihintay na lamang siyang kumilos at harapin si Eliziero. Ngayon, ang Atlas Leopold ay nagbihis ng napakapinong, kabilang ang suit at kurbata, na lahat ay ang kanyang mga paboritong estilo. Ang magkaroon ng isang babaeng nagtaksil sa kanya na lumuhad sa kanyang paanan na parang aso, ano pa ba ang mas kasiya siya kaysa doon?
Ang pag-iisip pa lang kay Elizero na umiiyak ay hindi na niya napigilan ang pagngiti. Young Master, wala na tayo. Dahan-daang pumarada ang driver sa lote, at agad na lumabas ang bodyguard sa passenger seat para pagbuksan siya ng pinto. Dapat ba akong magsama ng ilang tao? Mahinang tanong ng bodyguard. Silang tatlo lang ang nasa biyaheng ito. Habang malakas ang bodyguard, sa bandang huli, maaaring isa lang ang pangunahing manlalaban. No problem. Nasa loob ang mga tauhan ni Nathan, walang mangyayaring masama. Inayos ni Atlas Leopold ang kanyang mga damit, lumakad papunta sa Entertainment City na nakasabit ang kanyang mga kamay sa likod. May kaunting impluwensya si Nathan sa lokalidad, at ang misyon ngayon ay panatilihing kontrolado si Elizero, na walang inaasahang malaking salungatan. Kaya, hindi siya nagdala ng mga karagdagang bodyguard sa paglalakbay na ito, at hindi rin niya ipinaalam sa sinuman sa kanyang mga empleyado. Kasunod ng address na ibinigay ni Nathan, hindi nagtagal ay nakarating na sila sa pintuan ng private room. Kaawa-awa kang babae, hindi mo inaasahan na nasa pintuan na ako. Bulong ni Atlas Leopold sa sarili at dahan-daang itinulak ang pinto ng private room. Sa loob, lahat ay masunuring nakaupo sa sopa, habang ang mga tauhan ni Nathan ay nakatayo sa silid. At si Elizero ay nanginginig sa pinakadulong sulok, kasama ang ilang lalaking nakaitim na nakatayo sa kanyang harapan. Mga binibini at mga ginoo, pasensya na sa abala sa inyong libangan. Pinagdikit ni Atlas Leopold ang kanyang mga kamay bilang paghingi ng tawad. Atlas Leopold, ano ba ang pinagkakaabalahan mo? Kahit na nangangahas na ay detain ang lola, naniniwala ka na hindi ako pupunta sa tatay mo at hahayaan siyang husgahan ito. Nang makitang pumasok si Atlas Leopold, agad na sumigaw si Ives Abbott. Lahat tayo ay mula sa itaas na mga bilog, anong karapatan mong hawakan ako? Nagsalita siya ng may malalim na hinanakit, simula kailan nagsimulang makisali si Young Master Leopold sa gayong maliit na pagnanakaw. Hinahayaan si Nathan na mag-strike muna pagkatapos ay magpakita ng sarili, isa itong klasikong kaso ng hayagang pagkilos ngunit may nakatagong layunin. Noong nakaraan, si Atlas Leopold ay nangingibabaw at matapang sa kanyang mga aksyon, mayabang ngunit matatag din. Ngayon ang kanyang mga maniobra ay maingat, malinaw na nagdusa mula sa mga pag-urong. Miss Abbott, humihingi talaga ako ng paumanhin para sa pangyayari ngayon. Pagkatapos malutas ang bagay na ito, tiyak na hihingi ako ng tawad sa iyo ng personal. Nakuha ni Atlas Leopold ang isang manipis na ngiti. Bagamat maaari niyang baliwalain ang damdamin ng iba, si Ives ay anak ni Miguel Abbott. Kilalang-kilala ang pagmamahal ni Miguel Abbott sa kanyang anak. Kung malalaman ito ng Abbott family, hindi magiging madali para sa Leopold family na hawakan ito. Parehong mga pamilya ay big shots sa Five River Province, ni mas mababa sa isa sa anumang paggalang. Damn it! Ano ba yang ugali mo? Ives Abbott cursed outright, I was having a good time here, and you burst in, spoiling my fun. Paano kung ikaw ang naglalaro dito ngayon, at nakipagbarkada ako sa mga tauhan ko? Sapat na ba ang simpleng paghingi ng tawad? Kung ganoon lang kadali, bugbugin kita ngayon at hihingi ng tawad pagkatapos. Pagkasabi nito, tumayo si Ives Abbott at naglakad papunta sa Atlas Leopold. Anong ginagawa mo? Agad na humakbang pasulong ang personal na bodyguard ni Atlas Leopold, mahigpit siyang hinarang. Miss Abbott, pinakamabuting huwag maging impulsive. Nagbanta ang bodyguard sa malamig na boses. Smack! Umakyat si Ives Abbott at sinampal siya sa mukha. How dare you speak to me like that? Ha? Anak, wala kang iba kundi si Atlas. Aso ni Leopold, anong karapatan mong kausapin ako? Nagdikit ang ngipin ng bodyguard, magkadikit ang mga kamao. Siya ang personal na bodyguard ni Atlas Leopold, na may mataas na katayuan sa loob ng pamilya Leopold. Kahit na umalis siya sa pamilya Leopold, tatawagan pa rin siya ng iba na, kapatid. Pero ngayon, may tumawag sa kanya ng aso. At sinampal siya. Ngunit kailangan niyang tiisin ito. Ang taong pinag-uusapan ay si Ives Abbott, anak ni Octavius Abbott. At bodyguard lang siya. Ano, hindi kumbinsido. Malamig na ngumuso si Ives Abbott, nakatingin sa bodyguard na namumula ang mukha sa galit. Paano ako, Miss Abbott? Smack. Sinampal ulit siya ni Ives Abbott.
Mabuti at alam mo, isang karangalan para sa iyo na masampal kita. Sa sandaling ito, hinikayat niya ang background ng kanyang pamilya upang madaig siya, ngunit hindi ito nagpapahina sa kanya. Sa kabaligtaran, ang mga nasa loob ng pribadong silid ay natagpuan na ito ay lubos na kasiya siya. Kung hindi dahil sa presensya ni Atlas Leopold, nagpalakpakan na sila at nagyaya. Miss Abbott, huwag kang masyadong lumayo. I treat him like my own brother, pero tinatawag mo siyang aso. Humakbang si Atlas Leopold sa harap ni Ives Abbott. No matter what, ito ang pinakamahusay niyang bodyguard. Upang umatras, kahit na ito lamang ang pinakaordinaryong lingkod ng pamilya Leopold, hindi sila dapat sumailalim sa ganoong pagtrato ng iba. Gaya nga ng kasabihan, ang hampasin ng aso, dapat mong tingnan ang may-ari nito, masyado talagang mapangahas si Ives Abbott. Wow, sige, Atlas Leopold, hindi pa ito tapos. Matapos makaramdam ng kasiyahan sa sampal, umupo muli si Ives Abbott sa kanyang upuan. Total, kasama si Julius Reed, nagsisimula pa lang ang totoong drama. Elise Hierro, kalapiting mababa ang lipad. Pagkaayos ng sarili, dahan-daang nilapitan ni Atlas Leopold si Elise Hierro. Pinipigilan niya ang tiyan na puno ng galit, handang ilabas ang lahat kay Elise Hierro. Kasama na ang kahihiyang natanggap niya sa Pearl on the Water. Huwag kang lalapit, sinubukan ni Elise Hierro na umatras, ngunit may pader sa likuran niya, na walang lugar upang umatras. Huwag. Tiningnan niya si Atlas Leopold sa takot at desperasyon, puno ng pangamba ang kanyang mga mata. Haha, ano ang iniisip mo noon? Ikaw na mabahong babae, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo, simula ngayon, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Ang natitirang mga araw mo ay gugulin mo sa walang katapusang paghihirap. Sisiguraduhin kong mabubuhay ka araw-araw sa takot at pagsisisi. Huminga ng malalim si Atlas Leopold at itinaas ang kamay para sampilan si Elise Hierro. Bang! Ngunit sa sandaling iyon, si Nathan, nang walang babala, ay kumuha ng isang bote ng serbesa at binasag ito ng malakas sa ulo ni Atlas Leopold. Galit ka ba? Medyo natagalan ang bodyguard sa pagre-react. May nangahas na hampasin si Atlas Leopold. At ito ay isang taong inayos mismo ni Atlas Leopold. Hinawakan niya si Nathan sa leeg at itinulak siya sa dingding, kahit ang young Master Leopold ay hindi ligtas mula sa iyo, pagod ka na bang mabuhay? Kahit na nasa likod ni Nathan si Cesar Pendleton, hindi natakot si Atlas Leopold. Sa mata ni Cesar Pendleton, aso lang si Nathan. At ngayong nabaliw na ang aso, kailangan itong ibaba. Sinaktan mo ako. Umiling si Atlas Leopold, nilinis ang mga tipak ng salamin sa kanyang anit. Bigyan mo ako ng dahilan. Bang! Maya-maya lang ay muling bumukas ang pinto ng private room. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 157, Aba, susubukan ko sa lungguhit isa. Nang umalangaw-ngaw ang tunog ng pinto, agad na napunta rito ang tingin ng lahat. Ikaw kasi, nang makita kung sino ang nasa pintuan, ang mga mag-aaral ni Atlas Leopold ay lumiit ng husto, at siya ay naging halatang hindi mapakali. Dahil ito ay walang iba kundi ang kanyang pinakamasamang bangungot, si Julius Reed. Matapos mapahiya sa Pearl on the Water, nagpadala kaagad siya ng Shadow Warrior. Ngunit hindi lang lahat ng lalaking pinadala niya ay namatay, kundi siya ay inatake rin. Nagawa pa nga siya ng Shadow Warrior, kung hindi dahil sa intervention ng isang Deep Cold Shadow Warrior, malamang napatay na siya ngayon. Tulad ng para sa Shadow Warrior na iyon, malamang napatay na sila sa isang lugar sa kalsada. Pagkatapos ng lahat, binaril ng maraming beses at dumudugo ng husto. Bukod dito, sa pamamagitan ng mga koneksyon ng Leopold family, kinumpirma niya na walang kahit isang ospital sa lungsod ang may hawak ng anumang record ng babaeng Shadow Warrior na iyon. Sa mga pinsalang malubha, ang pag-iwas sa isang ospital ay nabaybay lamang ng tiyak na kamatayan. Talaga, ako ito. Sa likod ni Julius Reed, nakatayo si Allen at mga miyembro ng Abbott family. Talagang pinagtagpo ng tadhana ang mga kaaway. Sa isip niya, biglang naramdaman ni Atlas Leopold na para siyang naloko at naloko. Kung alam niyang nandito si Julius Reed, hindi na sana siya pupunta. Ang pagharap sa gayong demonyo ng walang pinag-isipang plano para harapin siya ay hindi ba ito ay panliligaw lamang sa kamatayan? Pero ngayon,
Isang empleyado lang ang nasa harapan niya. Iyon ay malayo sa sapat. Sinaktan mo ba siya? Tumingin si Julius Reed kay Nathan Abbott. Sa sandaling iyon, si Nathan Abbott ay idiniin sa dingding, ang kanyang leeg ay pinisil ng isang bodyguard. Hindi man siya makapagsalita ay nagawa pa rin niyang tumango ng mariin. Mabuti naman. Matapos makuha ang sagot, mukhang nasiyahan si Julius Reed. Nakipagsabuatan kayong lahat laban sa akin. Sa ngayon, kahit ang isang hanggal na tulad ni Atlas Leopold ay maaaring maunawaan kung ano ang nangyayari. Maliwanag, dalawang grupo ang nagsabuatan para itayo siya. Nathan, ang lakas ng loob mong lokohin ako. Ang kanyang mukha ay nagdilim sa sukdulan. Karaniwan, siya, si Young Master Leopold, ang naglalaro ng iba. Pero sino nga ba ang mag-aakala na ngayong araw na ito siya ang gaganap? So paano kung pinaglaruan kita? Nakangiting naglakad si Julius Reed. Nagpadala ka ng mga tao para asarin si Eliziero, ginagawa ba iyon ng isang maginoo? Babae lang siya, wala ka talagang puso. Huwag kang lalapit. Huminga ng malalim si Atlas Leopold, nanginginig ang buong katawan niya. Nasaksihan niya ang mga pamamaraan ni Julius Reed at alam niya kung gaano kakilakilabot ang kanyang kalaban. Magwala. Nang makalapit sa kanila si Julius Reed ay agad na binitawan ng bodyguard si Nathan at sinuntok ito ng isang matinding suntok. Bang! Hindi umatras si Julius Reed, humarap sa sarili niyang suntok. Basag! Agad na naputol ang mga buto ng bodyguard. Bago pa siya makapag-react ay nasa kanya na ang kabilang kamay ni Julius Reed. Huwag mong harangan ang daan ko. Sa isang malakas na paghampas, inihagis niya sa lupa ang bodyguard. Nagulat ang lahat. Ang bodyguard na ito ay napakahusay, nasaksihan nilang lahat ang pagsupil niya kay Nathan kanina lang. Ngunit ngayon, na nakaharap kay Julius Reed, ang lalaki ay wala ng lakas para manlaban. Na-overpower siya agad. Tumigil ka. Huwag kang lalapit. Napalunok si Atlas Leopold, bahagyang nanginginig sa takot. Ang eksenang ito ay eksaktong sumasalamin sa kung ano ang pinagdaanan ni Eliziero ilang sandali ang nakalipas. Dahil dumating ka na naghahanap ng gulo sa akin, dapat alam mo na darating ang araw na ito. Ngunit nagbago ang isip ko noong una, gusto kong iligtas si Eliziero, ngunit pagkatapos niya akong paulit-ulit na Sir-on, gusto ko na ngayong makita kung paano mo siya haharapin. Sa sandaling binigkas ni Julius Reed ang mga katagang iyon, agad na namutla ang mukha ni Eliziero. Hindi lang sa kanya, hindi rin magandang tingnan ang mga ekspresyon ng mukha ng iba. Akala nila tapos na ang usapin, at lahat ay handa pang ang pumalakpak at magsaya. Ngunit pagkatapos ay biglang hinayla ni Julius Reed ang hakbang na ito, nahuli ang lahat ng hindi nakabantay. Jerk, how can you be so petty? I was just kidding around. Medyo natakot si Eliziero. Dati, noong binubuli siya ni Atlas Leopold, si Julius Reed ang tumayo para sa kanya. Ngayon, nang mabalitaan niyang kikilos si Atlas Leopold, personal pang ang sumugod si Reed. Pero ano ang ginawa niya? Sa sandaling magkita sila, siya ay nanunuya at nanunuya sa kanya, ganap na kinagat ang kamay na nagpapakain sa kanya. Nagkamali ako, bro. Nagmamakaawa siya na may sigaw sa boses. Kuya Reed, ipaubaya mo ito sa akin, ipinapangako kong haharapin ko ito sa iyong kasiyahan. Isang pahiwatig ng ngiti ang bumungad sa mga mata ni Atlas Leopold. Parang nagkaroon ng alitan ang dalawa kanina. Sa kasong ito, siya at si Julius Reed ay naging mga kasama sa parehong bangka. Sanay sa pagkalkula, natural na alam ni Atlas Leopold na ito ay isang pagkakataon, at kung mahusay na nilalaro, maaari pa niyang gamitin ang dahilan na ito upang palayain ang kanyang sarili at pabor kay Julius Reed. Hanggat bumalik siya sa pamilya Leopold, wala siyang matatakot. Sa Five River Province, walang nang-ahas na hayagang guluhin ang pamilya Leopold. Ikaw hamak na babae. Nakakatuwa. Tiningnan ni Atlas Leopold si Eliziero na may mali siya at nagsimulang maglakad patungo sa kanya. Hoy, paano mo nagagawa to? Galit na nagsalita si Eliz, lalaki ka, huwag kang ang makulit. Nakita ni Ives Abbott si Atlas Leopold na naglalakad at hindi niya naiwasang pagpawisan ng malamig. Sa pagiging magkaibigan na magkasama, natural na ayaw nilang may makaranas ng anumang sakuna. Eksakto, nagbibiro lang ako.
Ang dating kumpiyansa ni Eliziero ay nagmula kay Julius Reed. Ngunit ngayong itinaas na ni Julius Reed ang puting bandila, natagpuan niya ang kanyang sarili sa agarang panganib. Ngayon, halos pinagsisihan ni Eliziero ang berde dito. Kung hindi dahil sa kanyang indulhensya sa isang saglit na pandiwang tagumpay, hindi siya mapupunta sa ganitong delikadong sitwasyon. Fine, patatawarin na kita minsan. Kung may susunod pa, mas mabuting handa kang pakainin ang mga isda. Kinawayan ni Julius Reed ang kanyang kamay, at agad na binuhat ng mga empleyado ni Nathan si Atlas Leopold. Anong ginagawa mo? Ako si Atlas Leopold, ng Leopold family. Saktan mo ako, at hindi ka magtatapos ng maayos. Walang humpay na nakipaglaban si Atlas Leopold, ngunit namuhay siya ng marangyang buhay at walang tunay na lakas. Siya ngayon ay itinaas mula sa lupa. Ang pamilya Leopold. Tanungin kita, hindi pa ba sapat na nasaktan ko ang pamilya Leopold? Ano ka ba, laging sumisigaw at nagkakagulo? Sampal. Sinampal siya ni Julius Reed sa buong mukha, agad na umagos ng dugo sa ilong ni Atlas Leopold. Ang pag-alala sa hanay ng mga kaganapan na na-trigger ng video ng Kwame Potter na binugbog, na inayos ni Atlas Leopold na palayain, ay nagpagalit sa kanya. Kung hindi dahil sa video na iyon, hindi sana nahulog si Kela Radcliffe sa ganoong panganib. Ang dalawa sa kanila ay mamumuhay pa rin ng walang pakialam sa Gonzales City, hindi sa ganoong panganib. Kaya nang inihagis niya ang kanyang suntok, pinalakas ito ni Julius Reed. Lahat ng mga kabataang naruroon ay natakot ng husto. Ang Young Master Leopold, isa sa 4 na Young Masters ng Five River Province, ay talagang duguan ang kanyang ilong sa pamamagitan ng isang sampal. Gaano ba dapat ka-bold ang isa? Curious talaga ako ngayon, sino ba talaga ang boyfriend ni Ives Abbott? Una, natulog siya kay Eliziero, nilagyan ng berdeng sombrero ang Young Master, at ngayon ay kasama na niya si Ives Abbott. Sa totoo lang, curious ako, sino ba talaga siya? Narinig ko na siya iyon, ang parehong nagbigay kay Atlas Leopold ng isang mahusay na pambubugbog. Ang lahat ay nagsimulang mag-isip tungkol sa pagkakakilanlan ni Julius Reed. Para maglakas loob na bugbugin si Young Master Leopold ng buong tapang sa Five River Province, sinong maniniwalang wala siyang suporta. Kahit na sabihin ni Ives Abbott na boyfriend niya ang lalaking ito, hindi maglalakas loob ang Abbott family na hayagang salakayin si Atlas Leopold, di ba? Sinaktan mo ako, hindi ka magtatapos ng maayos. Nagbanta si Atlas Leopold sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin, na puno ng mali siya. Sa ngayon, kinasusuklaman niya si Julius Reed at naisip pa niya kung paano maghayganti pagkatapos makalayo. Ganun ba? Gusto kong subukan iyon. Sampal. Isang malakas na sampal ang ginawa ni Julius Reed. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 158, Unlucky Guy sa Lungguhit L. Nang bumaba ang sampal ni Julius Reed, tumahimik ang lahat, walang lakas ng loob na magsalita. Ito ay si Young Master Leopold ng Leopold family. Ayaw mang magbigay ng mukha, sapat na ang paylay sa bodyguard na iyon. Ngunit ngayon, ang mga bagay ay naging mas masahol pa, si Julius Reed ay talagang sinampal sa mukha ni Atlas Leopold. Maaari bang hayaan ng Leopold family ang slide na ito? Walang naniniwala na ang pamilya Leopold ay magiging napakamapagmahal. Kahit na ito ay ibang tao, malamang na pinili nila ang paghihiganti. Naglakas loob ka bang saktan ako? Dinilaan ni Atlas Leopold ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, isang malisyosong kislap na kumikislap sa kanyang mga mata. 2 beses siyang natalo ng parehong tao sa loob ng ilang araw, na isang bagay na mahirap tanggapin. At sa bawat pagkakataon, ito ay nasa harap ng maraming tao, na para bang siya, si Young Master Leopold, ay lubos at lubos na pinapahiya. Kung may makalabas na salita, wala na talaga siyang matirang paninindigan sa Five River Province. Sinaktan kita. Hindi ba't mahigit 1 beses na kitang sinaktan? Ngumiti si Julius Reed at iniwas ang kamay para sa isa pang sampal. Sampal. Sa sandaling iyon, naging hindi mapakali ang lahat. Kapatid, may hangganan ang lahat, siguro oras na para bitawan ito, sabi ng isang tao. Sa totoo lang, walang malaking awa yan dito. At saka, hindi ba ayos lang si Little May dito? Magtira ka lang kay Young Master Leopold, sigaw ng isa pa. Naturuan mo na siya ng leksyon,
hindi mo na kailangang gawin itong masyadong malayo, ang isa pang pakiusap. Isa-isa silang nagpahayag ng kanilang mga pakiusap. Ang usapin sa Atlas Leopold ay malinaw na tumaas. Sa sandaling bumalik ang balita, tiyak na maaalarma nito ang Leopold family. Kung ang Leopolds ay ituloy ito ng higit pa, wala sa mga naroroon ang malamang na makatakas sa implikasyon. Nang makitang binugbog si Atlas Leopold sa isang pribadong silid, tiyak na ididirekta ng pamilya Leopold ang kanilang galit sa mga nakatayong walang ginagawa. Kung ang kanilang pamilya ay kakaharapin ng sakuna, hindi nila ito kakayanin. Nang makita ang mga taong ito na nagsasabi ng kanilang mga posisyon, si Atlas Leopold ay sumangot ng malamig, "Julius Reed, hindi mo pa ba napagtanto ang katotohanan? Ito ang Five River Province, ang aking teritoryo. Narito, ako ang hari. Kahit sino ka pa, kung maglakas loob kang tretuhin ako ng ganito, tiyak na mamamatay ka." Sa sandaling ito, hindi na niya itinago sa kanyang puso ang hangarin na pumatay. Ang mga saloobin ng mga binata ay nagpalakas ng loob niya. "Natatakot ka ba ngayon? Pinagsisisihan mo ba lahat ng ginawa mo sa akin?" Si Atlas Leopold ay nagpakawala ng malakas na tawa, "Huli na. Ikaw at ang asong ito ay dapat mamatay." Sampal. Isang sampal na naman ang ginawa ni Julius Reed. "Takot. Ilang beses na kitang sinaktan, ano pa?" Pumalakpak. Sinipa niya palabas, tinamaan ng direkta sa tiyan si Atlas Leopold. "Ugh." Napaungol si Atlas Leopold, kumukulot sa sakit. "Tama na." May tumawag ulit. Si Young Master Leopold ay pinarusahan na, huwag maging hindi makatwiran. Pumalakpak. Dinampot ni Julius Reed ang isang bote ng beer at binasag ito sa ulo ng binata. Napakalakas ng puwersa kaya bumagsak ang binata sa lupa, nababalot ng dugo ang ulo, walang malay. Ngayon, may gustong makiusap para sa Atlas Leopold. Malamig na tumingin sa paligid si Julius Reed at nagtanong. Pinili ng mga taong ito na protektahan ang kanilang mga sarili, sinusubukang kumita ng pabor kay Atlas Leopold, kaya hindi nila siya masisisi sa pagiging impolite. "Gagawin ko." Tumayo ang isa pang tao. "Ang kapalaran ay may mga panganib." Sa pamamagitan ng pagtayo ngayon, siya ay naging kapuri-puri, at ito rin ang nagparamdam kay Atlas Leopold. Maaaring hindi maalala ng isang grupo ng mga taong nagsusumamo kung sino ang partikular na gumawa nito. Ngunit ngayon, isang tao lamang, na nanganganib na bugbugin, ang tumayo, tiyak, maaalala siya ni Young Master Leopold. Nagsusugal siya. Ang isang tamang sugal ay maaaring agad na may ugnay sa kanya sa suporta ng Leopold family. "Kahit sinaktan mo ako, kailangan ko pa ring sabihin, masyado ka nang lumayo dito." Ipinahayag ng binata ng may matuwid na hangin. "Anong clown?" Umiling si Julius Reed, hinawakan ang buhok ng binata, at pilit itong ibinaba sa harap ni Atlas Leopold. "Halika, maging isang mabuting aso." Pumalakpak. Nagbigay siya ng lakas sa kanyang kamay at pinaluhod sa lupa ang binata. Ang pagtama ng ulo sa sahig ay nagdulot ng napakaraming daloy ng dugo. "Aray!" Ang binata ay nagpakawala ng isang masakit na alulong. Ngunit malinaw, ito ay simula lamang, hindi ang katapusan nito. Pumalakpak. Isa pa. Bang! Bang! Patuloy na idiniin ni Julius Reed ang kanyang ulo, pinilit siyang yumuko ng paulit-ulit. "Kuya, nagkamali ako." Ang kabataan ay humagulgol sa paghihirap. Dati, may iba pang tulad ng binata, na piniling ipagsapalaran ang panganib para sa kayamanan at katayuan. Kaya lang, dahil unang na-clear ng binata ang kanyang status, puno sila ng panghihinayang. Ngayon, sila ay tunay na hinalinhan na hindi sila humakbang sa oras na iyon. Ito ay masyadong malupit. Hindi nagtagal, ang ulo ng binata ay napuno ng dugo, at ang kanyang buong pagkatao ay nalubog sa kawalan ng pag-asa. "Please, nakikiusap ako, bitawan mo ako." Lahat sila ay marangal na mga binata na pinalaki sa karangyan, sino ang nakaranas ng ganito? Ang maselang laman sa kanyang ulo, na paulit-ulit na hinahampas sa sahig, ay hinimas na raw. "Nagsisisi ka na ba ngayon?" Inangat ni Julius Reed ang ulo, nakangiting tanong. "I regret it. Sobra-sobra. Kuya, nagkamali ako. Please spare me." Malayang tumulo ang luha ng binata, at nanginginig ang katawan sa takot.
Kung gayon, sa palagay mo ba ay karapat-dapat si Atlas Leopold na matalo? Tanong ulit ni Julius Reed. Yung, bang, habang nag-aalangan ang binata, muli na namang marahas na hinampas ang kanyang ulo sa sahig. Lalong lumakas ang pananakit ng mga sugat dahil sa impact, halos mawalan siya ng malay. He deserves it. Kailangan niyang bugbugin. Malakas na sigaw ng binata. Samantala, ang mukha ni Atlas Leopold na nasa tapat niya ay naging sobrang malungkot. Sabihin mo sa akin, karapat-dapat bang bugbugin si Atlas Leopold? Tumayo si Julius Reed, pasulyap-sulyap sa mga tao sa silid. Siya nga, napakaraming ginagawa niya. Nang makita ang kanyang titig, lahat ay agad na nagsitakbuhan na parang nakakita ng ulupong. Sa harap ng kanilang mga mata natutunan ang aral, sino ang maglalakas loob na gumanap bilang bayani? Tama, matalo. Isang bully. Deserve niya. Agad na nagbago ang tono ng lahat. Ang mga nakiusap noon para kay Atlas Leopold ay ngayon ang nagsasabing tama siyang nabugbog. Napakagaling. Tumanggo si Julius Reed, nakatingin sa lalaki sa kanyang paanan, at mahinang sinabi, "Sampelan mo si Atlas Leopold, at pakakawalan kita." Ano? Nagulat ang binata, nanginginig ang katawan. Pindutin ang Atlas Leopold. Naghahanap ba siya ng kamatayan? Isa. Sinimulan niyang ipahayag ang pangalan ng kanyang pamilya ngunit agad niyang nilunok ang mga salita pabalik. Makapangyarihan ba ang kanyang pamilya? Makapangyarihan ang Leopold family, tama ba? Ngunit ngayon si Atlas Leopold ay nakaluhod na parang aso. Kapag hindi mo siya sasampalin kita. Maniwala ka na hindi kita papatayin, ngunit tiyak na ipaparamdam ko sa iyo na patay ka na. Sa panahong ito, yumuko si Julius Reed, puno ng ngiti ang mukha. Ang ngiting iyon ay gumapang sa balat ng binata. Gagawin ko, sasampalin ko siya. Huminga siya ng malalim, tumingin kay Atlas Leopold sa harapan niya, "Young Master. Leopold, wala akong choice, kita mo, nabugbog ako para lang makiusap para sa iyo." Pinagdikit niya ang kanyang mga kamay, nagdasal sandali, pagkatapos ay marahang sinampal ang mukha ni Atlas Leopold. Masyadong magaan, hindi mabibilang. Umiling si Julius Reed. Paumanhin ko. Ipinikit ng binata ang kanyang mga mata, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at mabangis na naghatid ng isang sampal. Sampal. Sa sandaling iyon, ang puso ng lahat ay nag-aalinlangan. Hindi pa mahirap, gawin mo ulit. Ulit ni Julius Reed. Gumamit ng kaunting lakas. Galit na umungol si Atlas Leopold. Gusto niya ring mas kaunti ang tamaan. Sampal. Sa pagkakataong ito, ibinuhos ng binata ang buong lakas nito na para bang hinuhugot niya ito sa gatas ng kanyang ina. Sa lakas ng sampal na iyon, diretsyong bumagsak si Atlas Leopold sa lupa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 159, panalo sa mga tao sa kabutihan isa. Talaga, bumalik ka. Kasiyahang tumanggaw si Julius Reed. "Young Master Leopold, ako." Nais magpaliwanag ng binata, ngunit nang mahuli ang makamandag na titig ni Atlas Leopold, agad itong bumalik sa kanyang pwesto, nang ahas na huwag nang magsalita pa. Kasabay nito, tahimik siyang nanalangin sa kanyang puso, umaasang hindi siya sisihin ni Atlas Leopold. Ngunit posible ba iyon? Kahit na may hinanakit, nakahinga rin ng maluwag si Atlas Leopold. Pakiramdam niya ay dapat na sa wakas ay matapos na ang kanyang paghihirap. "Kayong lahat, halika dito. Gusto kong makakita ng isang sampal mula sa bawat isa sa inyo." Ngunit ang sumunod na mga salita ni Julius Reed ay nagpabagsak sa kanya sa ilalim ng lupa. "Ikaw, ano naman sa akin?" Tumingin sa kanya si Julius Reed, nanunuya, "Sa tingin mo ba may puhunan ka pa para makipag-usap sa akin ngayon?" Isa. Huminga ng malalim si Atlas Leopold, nagawang ngumiti ng pilit, "Brother Davenport, inaamin kong nagkamali ako ngayon. Lahat ay nataman, at humingi ako ng tawad. Pwede mo ba akong balikan?" Sa takot na baka may reserbasyon si Julius Reed, mabilis niyang ipinaliwanag, "Please rest assured, nagsimula ang insidente ngayon dahil sa akin. Hindi ko sasabihin sa pamilya ko ang tungkol dito, at hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa paghihiganti ng Leopold family." Ngunit sa kanyang puso, siya ay nagkalkula ng isang nakakabaliw na paghihiganti na pagbalik sa sandaling siya ay bumalik. Pagkatapos ng lahat,
Ang pagdurusa ng dalawang pag-urong sa loob ng isang linggo ay magiging labis para sa sinuman. Bukod dito, nangyari ito sa harap ng lahat ng mga batang ginoo at kababaihan mula sa Five River Province. Sa loob ng kalahating araw, kumalat ang balita sa Five River Province. Paano ito haharapin ng isa sa ipinagmamalaking Four Young Masters? Paumanhin, huli na ang lahat. Bahagyang nagkibit-balikat si Julius Reed, sabay turo sa mga tao, kung sino man ang hindi lalapit ay haantong sa taong ngayon lang. Hindi ako mahilig magpilit ng tao, mas gusto kong ipanalo sila sa moralidad. Panigurado, kung sino ang hindi lalapit para sampelan, hindi ko ipipilit. Nilaybot niya ang paningin sa buong silid, nakita niya ang takot sa mga mata ng mga kabataang iyon. Kahit sino ay matatakot sa kanilang lugar. Ang dapat nilang tamaan ay walang iba kundi si Atlas Leopold ng Leopold family mula sa Five River Province. Kung sasampalin nila ngayon ang Atlas Leopold, ang kanilang sariling kamalasan ay maaaring mukhang maliit, ngunit natatakot sila na ang kanilang buong pamilya ay magdurusa dahil dito. Kung tutuusin, kinatawan nila ang kani-kanilang pamilya. Ayokong patulan. Isang binata ang humakbang pasulong mula sa karamihan. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Julius Reed na hindi niya pinilit ang sinuman. May masasabi pa para sa integridad, di ba? Bang! Nang magsimulang gumalaw ang iba, pinalayas ni Julius Reed ang binata, na napatumba sa lupa. Nagkamali ako. Agad na umikot ang binata at lumapit kay Atlas Leopold, Mr. Leopold, I'm really sorry. Smack! Matapos siyang sampelan, hindi na niya hinintay pa na makita ang nakamamatay na tingin ni Atlas Leopold bago siya nagmamadaling bumalik sa kanyang upuan. Susunod, nakatayo si Julius Reed habang nakapulupot ang mga kamay sa likod, may ngiti sa labi. Pupunta ako. Lumapit si Ives Abbott kay Atlas Leopold, na nakangiti. Kuya, sa umpisa pa lang, naaalala mo ba ang sinabi mo kay Sister Abbott? Hindi niya nakalimutan ang walang galang na ugali ni Atlas Leopold sa kanya noong una itong pumasok sa silid. Hey, Ives Abbott, mas mabuting pag-isipan mong mabuti ang mga kahihinatnan ng iyong gagawin. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung itutuloy mo ito, tanungin mo muna ang iyong sarili kung papayag ang iyong ama. Napipilitin sila sa pamamagitan ng mga pagbabante, ginagawa ito ng labag sa kanilang kalooban, baka pabayaan ko iyon. Matiim na pinandilatan ni Atlas Leopold si Ives Abbott, pero ikaw, pinipili mo akong saktan ng kusa. Hindi ko makakalimutan ang paghihiganting ito, at sasabihin ko ito sa iyong ama. Kung masira ang ugnayan ng ating mga pamilya, napag-isipan mo na ba kung kakayanin mo ang kahihinatnan? Smack! Pinutol siya ng sampal ni Ives Abbott, hindi mo na kailangang turuan ako kung ano ang gagawin. Atlas Leopold, huwag mong isipin na dahil lang sa taglay mo itong titulong Four Young Masters, isa kang espesyal. Para sabihin sa iyo ang totoo, hindi kita kailanman nakitang mahalaga. Matapos ihatid ang sampal, bumalik si Ives Abbott sa kanyang upuan na may kahanga-hangang kataasan. Samantala, tahimik niyang in-unlock ang kanyang telepono at nagsimulang mag-record ng video. Smack! Isa-isa, ang iba ay pumunta sa Atlas Leopold, humihingi muna ng paumanhin, pagkatapos ay nagbigay ng paliwanag, bago siya marahas na sinampal sa mukha. Hindi nagtagal ay namamagana ang mukha ni Atlas na parang ulo ng baboy. At ang kanyang pandinig ay halos wala na, ang kanyang mga mata ay puno ng dugong mga ugat. Tapos na, nag-click si Ives Abbott para ibahagi ang video sa kanyang social circle, at nagdagdag din ng isang linya ng text, hulaan mo kung sino ang baboy sa harap ko. Hindi nagtagal, nagsimulang lumitaw ang mga komento sa ilalim ng post. Ives, may binubuli ka na naman. Sino ito? Mukhang nakakatawa, hindi talaga ito maaaring baboy, hindi ba? Bakit pakiramdam ko si Mr. Leopold? Haha. Sa ilalim ng post na ito, nagsimulang mag-iwan ng komento ang iba't ibang mayayamang bata. Ang kanilang bilog ay napakaliit lamang, halos agad silang nasagasaan ng lahat. Maaaring si Ives Abbott ang tagapagmana ng Abbott family, ngunit nasiyahan siya sa pakikipaghalubilo sa mga taong mas mababa sa kanyang katayuan. Dahil natagpuan niya ang mga nasa itaas na hindi mapagkunwari na mapagkunwari. Sa paglipas ng panahon, sa mga anak na babae ng Five River Province, ang kanyang bilog ang pinakamalaki.
Higit pa rito, idinagdag siya ng ilan sa mga nakatatandang henerasyon bilang kaibigan, at nagustuhan din nila ang post. Ives, sino ang ulo ng baboy na iyon? Maraming tao ang nag-message sa kanya ng pribado sa WeChat, lahat ay gustong malaman kung sino ang malas na kaluluwa. Iilan lang ang nagbiro na maaaring ito ay Atlas Leopold. Ngunit walang sino man ang talagang nag-isip na ito ay Atlas Leopold. Ito ay Five River Province, kung saan napakalaki ng impluwensya ng Leopold family. Sinong maglalakas loob na gumawa ng ganoong bagay? Bukod dito, kahit na gusto ng isang tao, kailangan nilang taglayin ang kapangyarihan upang gawin ito. Ang pag-iisip tungkol sa panggugulo sa Atlas ay parang isang panaginip. Hindi mapakali si Ives Abbott na direktang tumugon, kaya nagdagdag na lang siya ng linya sa ilalim ng post. Live broadcast ng Atlas Leopold na tinamaan. Agad na sumabog ang kanyang social circle. Hindi ka nagbibiro, tama. Kapag nakita ito ni Mr. Leopold, hindi may iwasang mapag-alitan ka na naman niya. Ives, sinaktan ka ba ng Atlas o ano? Kung iyon talaga ang Atlas Leopold, magli-livestream ako na kumakain ng tae na nakatayo sa aking ulo. Mabilis na nagsimulang tumugon ang lahat. Ngunit sa pagtingin sa video, ito ay talagang kamukha ng Atlas Leopold. Sa video, isang lalaki ang nakaluhod sa lupa, sinampal sa mukha ng bawat isa. Atlas Leopold, trending ka. Hindi na pinansin ni Ives Abbott, sa halip ay ibinulsa niya ang kanyang telepono at tuwang-tuwang sinabi. Buzz. Hindi nagtagal, tumunog ang telepono ni Atlas Leopold. Dahil bigla siyang natamba ni Julius Reed, wala nang pagkakataon si Atlas na mahawakan man lang ang kanyang telepono. Hindi man lang siya nakahanap ng pagkakataong humingi ng tulong. Ngayong nagsimulang tumunog ang kanyang telepono, si Atlas ay nabalisa. Huwag kang gagalaw. Sasagutin ka ng babae mo dito. Tumalon si Ives Abbott sa tabi ni Atlas, inagaw ang telepono mula sa kanyang yakap sa isang iglap. Nang makita niya ang numero ng papasok na tawag, tumawa siya at sinagot ang tawag. Mr. Leopold, ang asong iyon na si Ives Abbott ay nagpost ng isang bagay sa kanyang social network, na sinasabing nabugbog ka. Magmadali ka doon at humingi sa kanya ng paliwanag. Isang batang boses na puno ng pagmamadali ang bumungad sa kabilang dulo ng linya. Lapdog, dare to call me a bitch. Fine. Elijah Leopold, hindi pa tayo tapos sa negosyo ngayon. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Ives Abbott. Ang sweet talk mo kay Sister Abbott sa mukha niya pero tawagin mo akong bitch sa likod niya, maghintay ka lang. Dahil doon ay agad niyang ibinaba ang tawag. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 160, nanghihinayang Ives Abbott sa lungguhit L. Mahal, tinulungan kitang ipalaganap ang balita. Ngayon alam na ng lahat sa Five River Province na ang mga Leopold ay parang mga aso sa ilalim ng iyong hinlalaki. Ikinuyom ni Ives Abbott ang kanyang cellphone sa kanyang kamay, puno ng pananabik ang kanyang mukha. Siya ay sa huli ay isang bata, malalim na naiintriga sa ganitong uri ng bagay. Idagdag pa ang malaking yaman at impluwensya ng Abbott family, na nagpaunlad sa kanyang walang ingat na kalikasan nang hindi isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan. Ang isang bagay na tulad ngayon ay tiyak na magdulot ng sensasyon sa Five River Province. Ngunit hindi iyon nakita ni Ives Abbott sa ganoong paraan. Hanggat maaari nitong mapahiya si Atlas Leopold, gusto niyang malaman ng lahat. Kung may nakaligtaan, talagang makaramdam siya ng panghihinayang. Ikaw, si Julius Reed ay talagang nawalan ng salita. Ngayon, nataman niya ang Atlas Leopold. Kung hindi ito na i-broadcast, maaaring hinarap ng Leopold family ang bagay na ito ng mas maingat. Ngunit ngayon, na alam na ng buong Five River Province, kung hindi kikilos ang Leopold family, malamang na sila ang magiging katatawanan ng lahat ng big shots. Tinulungan kita ngayon, pero kung may susunod pa, mas mabuting alagaan mo ang sarili mo. Sinulyapan niya si Eliziero. Ang babaeng ito, siya ay dumating sa lahat ng paraan upang iligtas siya, ngunit sa halip na magpasalamat, sinisikap nitong ilampag sa kanya ang putik. Huwag. Takot na takot si Eliziero matapos ang ginawa ni Atlas Leopold. Kung wala ang suporta ng Yero family, ano ang maaasahan niya? Kung wala ang kanyang pamilya, mas mababa pa siya sa isang ordinaryong babae. Huli na.
Tumalikod si Julius Reed at umalis sa entertainment club nang hindi lumilingon. Sa likod niya, nilapitan ni Allen si Ives Abbott. Miss, ang ugali mo na ito ay medyo pabago-bago. Hindi lang ito maglalagay kay Mr. Reed sa matinding panganib, ngunit maging ang Abbott family ay maaaring magdusa sa mga kahihinatnan. Maaaring bodyguard lang niya, pero pinakinggan siya ni Ives. Matagal na siyang kasama ng Abbott family, tinatrato niya itong parang sarili niyang pamilya, at tatawagan pa siyang tiyuhin kapag sila lang. Ngayon na kahit si Allen ay nagsasabi nito, nakaramdam siya ng bakas ng takot. Ano ang dapat kong gawin pagkatapos? Medyo nakaramdam ng mali si Ives. Kalimutan mo na. Uwi na muna tayo. Dapat ipaalam ito kay Boss Abbott. Atlas. Ang pagtama ni Leopold sa publiko ay isang malaking insidente na maaaring makagulat sa buong Five River Province. Ang pamilya Leopold ay tiyak na gagawa ng matapang na hakbang sa oras na ito. Huminga ng malalim si Allen at naghanda na ihatid si Ives pauwi kasama ang iba pang bodyguard. Aalis na sana sila, sunod-sunod na tumunog ang mga telepono ng mga kabataan sa private room. Leviticus Martin, nataman mo ba si Young Master Leopold? Dad, wala akong choice. Lumabas ka, wala akong masuway ang anak na tulad mo. Pumunta ka ngayon sa pamilya Leopold, lumuhad ka sa harap ni Tio Leopold, at humingi ng tawad sa kanya. Kung hindi ka pinatawad ng pamilya Leopold, makakalabas ka na at hindi ka na makakatapak pa sa bahay na ito sa buhay mo. Tatay, beep beep, hindi lang siya, ang iba ay nasa katulad na sitwasyon. Suwayan mong bata, nagbabaka sakali na tamaan si Atlas Leopold. Gusto mo talaga akong patayin. Lumabas ka, simula ngayon, tapos na ang relasyon nating mag-ama. Papa, makinig ka sa akin, kaya kong magpaliwanag. Magpaliwanag ka sa Leopold family. Kung hindi ka nila patatawarin, sampilan mo ang sarili mo hanggang sa mabugbog mo ang sarili mo hanggang sa mamatay, ikaw na walang pakialam na bata. Hindi nagtagal, halos lahat ng mga kabataan sa pribadong silid ay nakatanggap ng mga tawag. Namumula ang mukha nila, hindi sigurado sa susunod na gagawin. May sumigaw, Ives Abbott, damn you for posting on Moments. Damn it, doon nalaman ng pamilya ko ang tungkol dito. Ano ba, Ives Abbott, sira ka na ba? Damn it, baliw ka, niloloko mo talaga ako. Nagmamadaling buksan ng lahat ang kanilang mga telepono, para lamang makita ang isang video ng kanilang mga sarili na naglalakad patungo sa Atlas Leopold at naghahatid ng isang matunog na sampal. Ngayon ay wala na silang pagkakataong tanggihan ito, si Atlas Leopold sa una ay natigilan sa suntok at maaaring hindi niya matandaan kung sino ang sumakit sa kanya. Ngunit ngayon, salamat sa voluntaryong ebidensya ni Ives Abbott, sila ay direktang itinulak sa hukay ng apoy. Hindi talaga ako makapaniwala sa iyo. Akala mo lahat tayo ay mabagal na namamatay. Ang iyong Abbott family ay may kayamanan at kapangyarihan, hindi natatakot sa mga Leopolds. Masasabi ba natin ang pareho? Kung ang mga Leopolds ay maghiganti, ang tatay ko ay hilingin na sana ay patayin niya ako. Eksakto, may backer ka, wala kang pakialam sa buhay at kamatayan namin. Ives Abbott, simula ngayon sumama ka na lang sa mayayamang kaibigan mo. Hindi namin kayang makipaglaro sa iyo. Kung magpapatuloy ito, mapapatay mo kami sooner or later. Ang mga kabataang lalaki ay puno ng matuwid na galit. Maging ang mga may mahinang pag-iisip ay nagsimula ng umiyak sa sopa sa pribadong silid. Agad silang sumikat sa pamamagitan ng video. Isa itong sampal kay Young Master Leopold. Ako, hindi ko akalain na magiging ganito ang mangyayari. Paumanhin, tatanggalin ko ito ngayon, aalisin ko ito ngayon din. Habang binuksan ni Ives Abbott ang Moments para tanggalin ang video, ipinaliwanag niya, sorry. Ay, hindi talaga inaasahan na magiging ganito. Huwag kang mag-alala, kapag na-delete ko na, hindi na nila ito makikita. Pagkasabi nito, nag-click siya sa tanggalin. Tingnan mo, hindi ba't inaalagaan ang lahat ngayon? Palaging nagpapanik sa wala. Bagamat alam niyang mali siya, napakahirap pa rin para kay Miss Abbott na aminin ang kanyang pagkakamali. Damn it, sino ang nag-post nito sa group chat? Noon pa lang ay hindi napigilan ng isang binata ang magmura ng malakas. Oh my God, Ives Abbott, niloko mo kami.
Sa WeChat group ng kanilang circle, may nagpadala ng kumpletong video sa group chat. Lahat, walang sino man sa inyo ang nag-iisip na tumakas. Matapos magkabit ng ganoong linya, agad na namutla ang mga mukha ng lahat. Elijah Leopold, ikaw na anak ng asong babae. Si Ives Abbott ay nagsimulang magmura. Nagpadala siya ng voice message, Elijah Leopold, bawiin ka agad. Kung hindi, magdadala ako ng mga tao para gibain ang bahay mo. Ilang sandali pa, lumabas sa group chat ang isang text message mula kay Elijah Leopold. Ives Abbott, marami kang nang-aapi ng iba dahil sa iyong kapangyarihan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo, kahit patayin mo ako, hindi ko babawiin ang mensahe. Tinuring ako ni Kuya Leopold na parang isang tunay na kapatid. Ako, si Elijah Leopold, hindi ako papayag na sumama ito sa iyo. Damn, what a brown noser. Si Ives Abbott ay naglabas ng isa pang sumpa. Karaniwang kaalaman na si Elijah Leopold ang lapdog ni Atlas Leopold. Ngayong naipost na niya ang video sa group chat, tiyak na hindi na ito mabawi. Lahat, sorry. Ipinatong ni Ives Abbott ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan, yumoko ng malalim sa karamihan, at tumakbo palabas ng pribadong silid na umiiyak. Bagamat siya ay mapang-utos, siya ay palaging isang mabuting tao, at batid na siya ay nakakuha ng napakaraming tao sa gulo, ang kanyang dalamhati ay may isip. Nagsisisi na ba ngayon? Habang nagmamadaling lumabas ng private room, napagtanto niyang hindi pa umaalis si Julius Reed, nakasandal siya sa dingding malapit sa kwarto. Wala sa iyong negosyo, sigaw ni Ives Abbott, hindi na napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Kalimutan mo na ito. Para sa kapakanan ng iyong ama, tutulungan kita muli. Ngayon sumama ka sa akin. Umiling si Julius Reed, bumantong hininga. Pumunta siya sa Five River Province para lutusin ang mga problema, kaya paano siya nagkaroon ng mas maraming problema mula noong dumating siya. Talaga, si Ives Abbott ay medyo nag-aalinlangan ngunit sinundan pa rin siya ng malapitan. Ilabas ang iyong telepono at magsimulang mag-record. Gayon din dapat ang gawin ng lahat. Bawat isa sa inyo ay magsisimulang mag-broadcast, siguraduhing makikita ito ng lahat. Itinuro ni Julius Reed ang mga tao sa loob ng silid. Bagamat hindi nila alam kung ano ang kanyang pinaplano, lahat ay masunurin na inilabas ang kanilang mga telepono. Ang dahilan ay simple, ang mga taong ito ay hindi nang ahas na sumuway. Huminga ng malalim si Julius Reed at biglang itinaas ang mesa sa loob ng private room.